Kung sinusubaybayan mo ang NBA, alam mo si Jordan Clarkson, ang Filipino-American na manlalaro, ang idolo ng milyon-milyong Pilipinong basketball fan, ang taong ipinagmamalaki natin tuwing nagsusuot siya ng kanyang jersey. Pero biglang lumabas ang isang balitang nagulat sa lahat. Si Jordan Clarkson ay pinalabas ng pulis sa isang bar sa New York. Kasi bago pa man tayo mag-conclude, bago pa man tayo mag-isip ng pinakamasama. Ang tunay na kwento sa likod nito ay hindi tungkol sa isang manlalarong nasangkot sa gulo. Ito ay tungkol sa isang taong sumubok na pigilan ang isang gulo. At ang tanong na kailangan nating sagutin, bakit nauwi pa rin siya sa parehong kwento? Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung ano talaga ang nangyari, kailangan nating malaman ang buong konteksto. Si Jordan Clarkson, isang Filipino-American professional basketball player, kasalukuyang naglalaro para sa Utah Jazz sa NBA. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na Asian at Pacific Islander players sa kasaysayan ng liga. At para sa mga Pilipino, siya ay hindi lang basta isang NBA player. Siya ay isang inspirasyon. Isang patunay na ang lahi natin ay kayang makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball sa buong mundo. Pero isang gabi, sa isang bar sa New York City, may naganap na isang heated incident. Ayon sa mga ulat mula sa entertainment outlets, kasama sa insidente ang entourage ni Travis Scott. At sa gitna ng gulo, naroroon si Jordan Clarkson. At dahil dito, pinalabas siya ng pulis sa lugar. Kaya naman, nang lumabas ang balita, mabilis itong kumalat sa social media. At tulad ng nangyayari palagi sa mga ganitong sitwasyon, agad na nagsimula ang mga speculation. Mga headline na nagsasabing arestado siya. Mga post na nagsasabing nasangkot siya sa isang malaking gulo. Mga komento na agad humusga bago pa man malaman ang buong katotohanan. Pero narito ang mahalagang detalye na kailangan nating linawin. Wala pang opisyal na ulat na nagsasabing si Jordan Clarkson ay talagang inaresto. Ayon sa mga verified na ulat mula sa TMZ at iba pang entertainment outlets, siya ay escorted out lamang ng pulis. Hindi inaresto, hindi kinasuhan. Ang salitang escorted out ay malinaw na naiiba sa salitang arrested. Ang una ay isang paraan ng pulis para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng lugar. Ang pangalawa ay isang legal na aksyon na may kasamang kasong kriminal. At sa kaso ni Clarkson, walang record ng anumang aresto o kaso na isinampa laban sa kanya. Kaya naman mahalagang tanong ang lumabas. Kung hindi siya inaresto, bakit siya pinalabas? Ayon sa mga ulat, walang opisyal na pahayag na nagsasabing si Clarkson ang nagsimula ng gulo. Sa halip, ang mga account na lumabas ay nagpapakita ng ibang larawan na si Jordan Clarkson, sa halip na maging bahagi ng problema, ay sumubok na i-de-escalate ang sitwasyon. Pero paano posible na ang isang taong sumusubok tumulong ay siya rin ang napalabas ng pulis? Ito ang realidad ng mga heated situations sa mga lugar na maraming tao, maraming inuman at maraming emosyon na tumataas. Minsan, kahit ikaw ang taong nagtatangkang pakalmahin ang lahat, maaari kang mapasama sa parehong sitwasyon na pinagmumulan ng gulo. Lalo na kung may kasamang malalaking pangalan tulad ng entourage ni Travis Scott, kung saan maraming tao, maraming camera, at maraming tensyon ang nagtatagpo sa iisang lugar. Kaya naman, ang mga Knicks fans, at sa katunayan, mga basketball fans sa buong social media, ay agad na tumindig para ipagtanggol si Jordan Clarkson. Sinabi nila, walang official word na nagpapakita na siya ang nagsimula ng anumang gulo. Sa halip, ang larawan na kanilang binuo mula sa mga available na impormasyon ay isang taong sumubok gumawa ng tama sa isang sitwasyon na mabilis na lumala. Pero bakit napakabilis ng social media na tumalon sa konklusyon na arestado siya? Ito ang bahagi ng ating kultura ngayon na kailangan nating pag-isipan. Sa panahon ng viral news at instant reactions, mas mabilis kumalat ang sensationalized na balita kaysa sa accurate na impormasyon. Isang headline na nagsasabing arestado ay mas kaakit-akit, mas nakakashock, mas mabilis mag-viral kaysa sa isang mas tumpak na paglalarawan na siya ay escorted out lamang. Kaya naman, ang kwento ni Jordan Clarkson ay isang malaking paalala para sa ating lahat. Bago tayo mag-share,
bago tayo mag-comment, bago tayo humusga, dapat nating tiyakin muna na ang impormasyong hawak natin ay tumpak. Kasi ang reputasyon ng isang tao, lalo na ang isang taong idolo ng milyon-milyong Pilipino, ay maaaring masira sa loob lang ng ilang minuto ng maling impormasyon. Pero mahalaga ring bigyang pansin ang tugon ng mga Knicks fans at basketball community. Sa halip na agad tumalikod o maniwala sa unang narinig na balita, marami ang naghintay ng buong konteksto, marami ang nagtanong ng ebidensya, marami ang nagtanggol kay Clarkson batay sa mas malalim na pagsusuri sa sitwasyon. At iyon ang uri ng suporta na dapat nating aspirahin bilang isang komunidad ng fans. Kaya naman, ang totoong aral dito ay hindi lang tungkol kay Jordan Clarkson. Ito ay tungkol sa lahat ng ating pinapanood, binabasa at pinaniniwalaan sa social media. Sa isang mundo kung saan ang bawat headline ay nagkokompetensya para sa ating atensyon, kailangan nating maging mas mapanuri. Kailangan nating tanungin, ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talaga ang nagsabi nito? May official confirmation ba o basta speculation lang? Pero sa kabila ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na si Jordan Clarkson mismo ay hindi pa nagbigay ng personal na pahayag tungkol sa insidente. Kaya kahit malinaw na ang ebidensyang available ay hindi nagpapakita ng anumang aresto. Dapat pa rin tayong maghintay ng mas kumpletong impormasyon bago tayo ganap na mag-conclude sa buong pangyayari. Kaya naman, para sa ngayon, ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nating hawakan ay ito. Si Jordan Clarkson ay hindi inaresto. Siya ay pinalabas lamang ng pulis mula sa isang lugar kung saan may naganap na heated incident. At ayon sa available na impormasyon, mas malamang na siya ay sumubok na pakalmahin ang sitwasyon kaysa sa maging sanhi nito. At ngayon, habang patuloy na kumakalat ang balita sa social media, habang naghihintay ang mga fans ng opisyal na pahayag mula kay Clarkson, habang patuloy na tumutugon ang mga Knicks at Jazz fans, ang buong basketball community ay nanonood. Hindi para sa isang kontrobersya, kundi para sa katotohanan. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Walang aresto, walang kaso, walang opisyal na paratang. Isang taong pinalabas lang ng pulis sa isang mainit na sitwasyon at isang komunidad ng fans na sapat ang tapang para maghintay ng katotohanan bago sila humusga. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isa sa milyon-milyong Pilipinong tumitingala kay Jordan Clarkson bilang isang idolo. Naiintindihan ang pagkabahala mo nang una mong marinig ang balita, pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Sa panahon ngayon, kung saan bawat headline ay dinisenyo para makakuha ng atensyon, ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo bilang isang fan, bilang isang responsableng netizen, ay ang maghintay ng katotohanan bago ka maniwala sa unang narinig mong salita. Ang pinakahindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng isang basketball player na nasangkot sa gulo. Ito ay isang kwento ng kung paano ang social media at sensationalized headlines ay maaaring baluktutin ang katotohanan. At kung paano dapat tayong maging mas mapanuri bago tayo humusga sa mga taong ating hinahangaan. Si Jordan Clarkson ay hindi arestado. Wala siyang kaso, walang paratang, walang record ng anumang legal na aksyon laban sa kanya. Ang totoo, mas malamang na siya ang taong sumubok gawin ang tama sa isang sitwasyong lumala. At ang mga fans na tumindig para ipagtanggol siya, nang hindi muna nag-aabang ng buong ebidensya, ay nagpakita ng isang bagay na kailangan nating gawin lahat. Ang maniwala sa taong ating kilala, hanggat hindi pa napapatunayan ang kabaliktaran. Kaya sa susunod na may lumabas na headline tungkol sa iyong paboritong atleta, huwag agad maniwala, huwag agad mag-share, huwag agad humusga. Hintayin muna ang buong kwento. Kasi ang katotohanan, kahit minsan ay mas mabagal lumabas, ay palaging mas mahalaga kaysa sa unang headline na sumingaw sa iyong feed.